Yun ang katotohanan. Kung gusto mo siyang tulungan, lumapit ka kay Padre Camora. Ang paring iyon? Ayoko! Basilio, ano na ang gagawin ko? Huli, humingi ka ng payo sa kawani. Kahit regaluhan mo siya ng pera at tabako. Ang kawani, sige po, samahan niyo po ako. Ano ang may paglilingkod ko sa inyo? Magandang araw po. Tulungan niyo po akong makalaya si Basilio. Si Basilio ay isang kabataang dinakot ng mga Guardia Civil at ngayon ay nakapiit sa kulungan. Ngunit ikinalulungkot ko. Si Basilio ay nakapilit sa Manila. Hindi umaabot doon ang aking kapangyarihan. At bakit hindi ang hukom pamayapang ang itim ninyo? Sige po, maraming salamat po. Hindi mapakali si Huli at lagi na lang balita. Huli, magmadali ka. Kailangan na natin pumunta kay Padre Camora. Ipapatapon na to sa Carolina si Basilio. Ha? Ano? Ayoko! Ayoko pumunta kay Padre Camora! Natatakot ako! Hindi na nakayanan ni Huli ang kanyang sinabi hanggang sa Hindi ko na kaya, Basilio. Kabanata 30. Si Huli. Mga tauhan. Padre Camora, ang pare na may masamang reputasyon sa mga kababaihan at ang nang-abuso kay Huli. Pangalawa, Tandang Selo, ang lolo ni Huli na labis na nasaktan sa sinapit ng kanyang apo. Ikatatlo, Hermana Bali, ang nagsisilbing gabay kay Huli at naghimok sa kanya na humingi ng tulong kay Padre Camora. Pang-apat, Basilio, ang kasintahan ni Huli na nakakulong at walang proteksyon matapos mamatay si Kapitan Tiago. Ikalima, Huli, ang pangunahing tauhan sa kabanatang ito. Siya ang kasintahan ni Basilio na nagpakita ng matinding sakripisyo at pagdudusa. Tagpuan. Sa bahay ni Hermana Bali,
Dito pansamantalang tumira si Huli upang magsilbi bilang utusan. Ikalawa, sa kanilang tahanan sa San Diego, ipinapakita rin ang kalagayan ng kanilang pamilya, lalo na ang pagkabilanggo ni Kabesang Tales. Mga talasalitaan. Una, pagkapiit, pagkabilanggo o pagkatapon. Kalawa, trahedya, malungkot na pangyayari. Ikatatlo, sumiklab, umusbong, nagsimula. Pagdarakop, matinding kahirapan. Kalima, tulisan, mga rebelde. Sunod ay ang teoryang pampanitikan. Una, realismo. Dahil inilalarawan nito ang makatotohanan ng kalagayan ng lipunan noong panahon ng kolonyalismo, tulad ng matinding kahirapan, pang-aapi ng mga may kapangyarihan, at kawalan ng katarungan sa mga karaniwang mamamayan. Kalawa, feminismo. Sapagkat binibigyang diin ang kalagayan ng kababaihan sa katauhan ni Huli, na napilitang magsakripisyo para sa kanyang pamilya at nawalan ng kalayaan sa sariling kapalaran dahil sa impluwensya ng mga lalaki at ng simbahan, na sumasalamin ng limitadong papel at karapatan ng kababaihan sa lipunan noong panahon iyon. Kakintalan o impresyon. Ang kakintalan o impresyon sa Kabanata 30 ay nagpapakita ng matinding paghihirap at sakripisyo ni Huli bilang isang anak at dalagang Pilipina para sa kapakanan ng kanyang pamilya na nagiiwan sa mambabasa ng damdaming awa at lungkot dahil sa kawalan ng katarungan at pang-aapi sa lipunan noong panahon na iyon. Ang panghuli ay ang aral. Ang kabanata ay naglalarawan ng sakripisyo at pagmamahal na handang gawin ng isang tao para sa kanyang minamahal. Kahit na ito ay nagdadala ng panganib sa kanyang sarili, ipinapakita nito ang kahalagahan ng pag-ibig at katapatan. Ngunit naglalaman din ito ng mga sakripisyon, labis na hindi makatarungan.